Bago umalis sa mundong ito, binasag ni Pope Francis ang katahimikan. Hindi sa isang putok, ngunit sa malambot at matatag na boses na ito na nagdadala ng bigat ng matagal ng pinatahimik na mga katotohanan. Ang kanyang ibinunyag ay hindi isang simpleng pag-amin. Ito ay isang espiritual na pag-alog, isang ipinagbabawal na susi na nagbukas ng isang pinto na pinananatiling selyado ng Vatican sa loob ng mga dekada. Isang lihim na nakababahala na maaaring yumanig sa pananampalataya ng milyon-milyon. Hindi pinaghandaan ng mundo, hindi bababa sa iyon ang sinabi sa amin noong 1960. Ngunit ngayon ang belo ay napunit. Ang nakalimutang mensaheng ito na itinatago sa mga anino ay nagbabalik sa liwanag. Ito ang ikatlong lihim ng Fatima, isang bulong mula sa langit, ipinagkatiwala sa tatlong inosenteng bata, ngunit nilayon para sa buong sangkatauhan. At sa kanyang mga huling sandali, nagpasya si Francisco na huwag nang itago ang tahimik na isinisigaw ni Heaven. Ang maririnig mo ay hindi isang kwento. Ito ay hindi isang nawawalang hula. Ito ay isang katotohanan na tumatama sa iyong puso. At kung nakakaramdam ka ng emosyon, ito ay dahil pumapasok ka na sa misteryong ito. Sa isang tahimik na sulok ng Portugal na tinatawag na Fatima, may kakaibang nangyari noong 1917. Tatlong pastol na anak, sina Lucy, Francisco at Jacinta, ang nagbabantay sa kanilang simbahan sa isang engkwentro na magtatanda sa kanilang kaluluwa magpakailanman. Noon ay ika-13 ng Mayo. Sa ilalim ng mabigat na kalangitan ng banal na misteryo, lumilitaw ang isang babaeng nakasuot ng puti, mas maliwanag kaysa sa araw. Ito ay ang Birheng Maria na nagdadala ng isang agarang mensahe para sa sangkatauhan. Ang ibinahagi niya sa kanila ay magiging bahagi ng isa sa mga pinakadakilang misteryo sa modernong kasaysayan ng simbahan, ang ikatlong sikreto ng Fatima. Sa mga sumunod na buwan, muling nagpakita sa kanila ang Birhen tuwing Mayo 13 hanggang Oktubre ng taon ding iyon. Bakit tatlong hamak na bata ang pinili mo? Ipagkatiwala sa kanila ang gayong transcendente na mensahe. Marahil dahil mas tinatanggap ng mga simpleng katawan ang katotohanan ng langit. Mula sa unang paglitaw, ang mga mensahe ay naglalaman ng mga kakilakilabot na babala para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Nagsalita sila tungkol sa pagdurusa, sa digmaan, sa sakit na nagpapalayo sa tao sa Diyos, ngunit nag-alay din sila ng pag-asa, pagbabagong loob at awa. Gayunpaman, hindi lahat ay nahayag sa mundo sa oras na ito. Ang bahagi ng mensahe ay nanatiling lihim sa loob ng maraming taon, napapaligiran ng katahimikan at napapaligiran ng haka-haka. Sa mga unang aparisyon, ipinakita ng Birhen ang tinatawag natin ngayon na una at pangalawang lihim. Sa una, ang mga bata ay nagkaroon ng nakakatakot na pangitain ng impyerno. Mga kaluluwang nag-aapoy, napapaligiran ng mga demonyo. Sa hindi maipaliwanag na pagdurusa, ang imahe ay napaka-hindi kapani-paniwala na sina Francisco at Jacinta ay nagtalaga ng kanilang sarili mula noon sa isang buhay ng panalangin at sakripisyo para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Si Lucy, na nabuhay ng mas matagal kaysa sa kanila, ay nagtapat na ang mga hiyawan na narinig sa pangitaing ito ay kasama niya sa buong buhay niya. Ang mensahe ay malinaw, ang sakit ay may walang hanggang kahihinatnan at ang mundo ay dapat na agarang bumalik sa Diyos. Ang ikalawang lihim ay naglalaman ng isang propesya tungkol sa mga darating na panahon. Sinabi ng Birhen na kung hindi mauulit ang sangkatauhan, magkakaroon ng digmaan na mas malala pa kaysa sa unang digmaang pandaigdig. Ang kanyang mga salita ay natupad sa trahedya ng World War II. Hiniling din niya ang pagtatalaga ng Russia sa kanyang Immaculate Heart upang maiwasan ang pagkalat ng komunismo na magdudulot ng pag-uusig laban sa mga Kristiyano at ang paglayo ng maraming puso sa katotohanan. Ang dalawang lihim na ito ay mayroon ng napakalaking espiritual na epekto, ngunit ito ang pangatlong sikreto na lumikha ng pinakamaraming pag-aalala, pagdududa at debate. Ayon sa mga patotoo, ang ikatlong sikreto ay ipinagkatiwala sa simbahan na may indikasyon na isapubliko ito noong 1960. Ngunit noong panahong iyon, nagpasya ang Vatican na huwag ibunyag ito. Ang opisyal na dahilan ay ang mundo ay hindi pa handa na maunawaan ang kanyang mensahe sa lahat ng sukat nito. Ang desisyong ito ay nagpasigla ng higit pang mga teorya. Ang ilan ay naniniwala na ang lihim ay nagsasalita tungkol sa katapusan ng mundo,
mga pandaigdigang kalamidad o kahit isang malalim na krisis sa loob ng simbahan, ang katahimikan ay pumukaw lamang ng takot. Iminungkahi ng mga clerical figure tulad nina Arsobispo Carlo Maria Vigano at Kardinal Silvio Oti na ang nilalaman ay nakakagulat na maaari nitong maantig ang puso ng maraming mananampalataya. Ngunit kung gayon, anong katotohanan ang napakaselan na kailangan itong pangalagaan ng higit sa 50 taon? Sa kontekstong ito, si Pope Francis, ilang sandali bago ibigay ang kanyang sarili sa mga bisig ng Panginoon, ay muling nagbigay liwanag sa misteryong ito. Sa mga simpleng salita ay naalala niya na ang mensahe ni Fatima ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi para sa atin ngayon. Binanggit niya ang isang daigdig na lumayo sa pag-ibig ng Diyos, ng sangkatauhan na nasugatan ng kawalang interes, ng mga digmaan at ng pagkawala ng kabanalang ito. At sa huling panawagang ito ay ipinaalala niya sa atin na ang tunay na himala ng Fatima ay ang pagbabagong loob ng puso. Ang bawat salita ng Birhen ay patuloy na umaalingaw-ngaw ng malakas, isang paanyaya na bumalik sa Ebanghelyo upang manalangin ng may taimtim, upang ialay ang buhay ng isang tao sa nananatiling walang hanggan. Hindi na natatago ang sikretong itinago sa loob ng maraming taon. Siya ay nasa harapan natin sa katotohanan na tayo ay nabubuhay, naghihintay ng ating tugon. Sa paglipas ng mga taon, parami ng parami ang nagsimulang mag-isip kung nakikita na ba natin ang mga propesyang ito na natutupad sa harap ng ating mga mata, at kung sa wakas ay naghahanda na ang simbahan na ihayag ang iba pang mensahe ng okulto. Ang huling aparisyon na naganap noong Oktubre 13, 1917 ay sinamahan ng isang mahimalang tanda na ipinakita ng 10,000 tao. Kilala bilang ang himala ng araw, naganap ito sa isang tag-ulan sa harap ng isang pulutong ng higit sa 70,000 saksi. Biglang lumilitaw ang araw na umiikot sa kalangitan, naglalabas ng iba't ibang kulay na ilaw at bumababa na parang papalapit sa lupa. Ang mga mananampalataya at mga may pag-aalinlangan ay tumingin ng may pagtataka. Maging ang mga mamamahayag noong panahong iyon, sa kabila ng kanilang mga paunang reserbasyon, ay pinilit na mag-ulat tungkol sa maraming saksi na natipon. Para sa marami, ito ang tiyak na kumpirmasyon na ang mga aparisyon ay tunay. Gayunpaman, ang hindi lubos na nauunawaan ay ang espiritual na lalim ng pagpapahayag na ito. Ito ay hindi lamang isang himala na nagmarka sa paningin, ngunit isang kagyat na tawag upang magising. Inanunsyo ng Birhen na paparating na ang mahihirap na panahon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagpupursige sa pagkilos at panalangin, ang kadiliman na bumabalot sa sangkatauhan ay maaaring madaig. Si Pope Francis sa ilang mga pagkakataon ay nagmuni-muni sa lambing ng puso ni Maria at ibinaling ang kanyang tingin sa mensahe ng Fatima, hindi bilang isang malayong alaala, ngunit bilang isang buhay na paanyaya sa pagbabagong loob. Sa kanyang mga personal na pagninilay, nakita ni Francis ang mga anunsyo na ito hindi bilang mahalagang patotoo, ngunit bilang mga tanda ng awa ng Diyos. Isang tawag upang gisingin ang kaluluwa bago pa huli ang lahat. Ngayon, mahigit 102 taon na ang lumipas, ang panawagang ito ay patuloy na nakaaantig sa mga puso. Ang mensahe ay nananatiling wasto bilang isang espiritual na sangangdaan na nag-aanyaya sa bawat kaluluwa na piliin ang landas nito ng responsable. Ngunit ang misteryo ay nagpapatuloy. Ano ba talaga ang nilalaman ng ikatlong sikreto? Direkta ba itong nagsasalita sa mga kapighatian sa ating panahon? Ang kwento ni Fatima ay nagbangon ng isang malalim na tanong. Inihanda na ba natin ang ating sarili na harapin ang katotohanan? Ang mga paghahayag na ito ay hindi nakakatuwang mga salaysay upang aliwin ang mga mananampalataya. Ang mga ito ay mga kampanyang nagbabala na apektado ng langit mismo. Ang Birhen ay hindi dumating upang maghasik ng takot, ngunit upang mag-alok ng isang pagkakataon, isang sandali ng biyaya bago magbukas ang mga pintuan. May oras para tumugon. Sa oras na ito, higit kailanman tinawag tayong makinig. Ang una at ikalawang mga lihim ng Fatima ay bumubuo ng batayan ng isang mensahe na napakahalaga na kahit ngayon ay hindi nabawasan ang bigat nito. Ipinadala noong 1917 sa 3 lalaking pastol, ang mga sikreto ay nagsiwalat ng mga katotohanan na magpapasindak sa budhi ng modernong mundo.
Ang unang lihim ay naganap sa pagitan ng lupa at kawalang hanggan. Sina Lucy, Francisco at Jacinta ay nakasaksi ng isang pangitain ng impyerno. Nakita nila ang isang iluminado na tanawin, puno ng mga pinahihirapang kaluluwa na sinalubong ng mga demonyo at kakilakilabot na mga figura. Sa kalaunan ay sasabihin ni Lucy na ang pangitaing ito ay nanatiling nakaukit sa kanyang memorya magpakailanman. Si Jacinta na hinawakan ang kanyang mga labi ay nagsimulang mag-alay araw-araw ng mga sakripisyo para sa mga makasalanan. Si Francis, na labis na nabigla ngunit tahimik, ay nakatagpo ng kaaliwan sa pagmumuni-muni na panalangin. Direkta ang mensahe. Ang impyerno ay hindi isang metapora o isang saradong teorya. Ito ay isang espiritual na katotohanan na ipinakita sa mga taong lumalayo sa kanilang sarili sa Diyos. Pinayuhan sila ng birhen na manalangin ng taimtim, mag-alay ng penitensya para sa mga nawawala at magdala ng panalangin bilang preno laban sa kasamaan. Ang apela na ito ay hinarap lamang sa mga burol ng Portugal, ngunit sa buong mundo. Sa panahon ng taggutom at malawakang espiritual na kawalang interes, ang sangkatauhan ay lumalayo sa espiritu ng Diyos. Ang pangalawang lihim ay nagdala ng pananaw sa mundo ng kaguluhan. Sinabi ng Birhen na kung ang mundo ay hindi magsisi at bumalik sa Diyos, isa pang digmaan ang magaganap na mas masahol pa kaysa sa una. At iyon ang nangyari. Noong 1939, ang mundo ay iginuhit sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit ang mensahe ay hindi nagtatapos doon. Ang Birhen ay nagsalita tungkol sa Russia, isang lupain na nakalaan para sa pinagmulan ng isang ideolohiya na hindi tumanggap sa Diyos at naghangad na pawiin ang apoy ng gutom. Siya ay umiyak para sa kanyang dedikasyon sa kanyang malinis na puso, na sinasabi sa kanya na kung hindi ito gagawin, ang komunismo ay laganap, na magdudulot ng pagkasira sa moralidad, kalayaan sa relihiyon at dignidad ng kaluluwa. Nasaksihan ng kasaysayan ang babalang ito, lumaganap ang komunismo, umabot sa maraming bansa at sinasakal ang simbahan sa maraming rehiyon. Nasaksihan ng ika-20 siglo ang pagdating ng mga rehimen na nagtangkang patahimikin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng karahasan at pag-uusig. Sa loob ng simbahan, nagkaroon ng debate kung ang pagtatalaga ay naisagawa ayon sa ninanais. Si Pope Pius XII ay nagsagawa ng isang gawa ng pagtatalaga noong 1942, bagaman ang ilan ay nag-isip na hindi niya naunawaan ang mga tagubilin ni Maria dahil sa imposibilidad ng pinag-isang pagkilos ng mga obispo sa mundo. Noon lamang, 1984, na si Pope John Paul II, sa gitna ng matinding internasyonal na tensyon, ay nagsagawa ng isang solemne na pagkilos ng pandaigdigang paglalaan. Di nagtagal, nagsimulang bumagsak ang sistema ng Sobyet na nagtatapos sa pagbagsak ng Berlin Wall noong 1989. Hindi na maaaring balewalain ang kabigatan ng unang dalawang lihim na ito. Nagsalita ang langit, ngunit ang sangkatauhan, sa karamihan, ay ayaw makinig. Tinanggihan ng marami ang mga pangitain bilang mga alamat o alamat, ngunit hindi nagsisinungaling ang kasaysayan. Ang mga batang ito, inosente at walang formal na edukasyon, ay hinula ang mga pangyayaring hindi naiintindihan ng tao. Posible bang ipaliwanag ang gayong pangitain nang hindi kinikilala ang interbensyon ng Diyos? Sa anumang kaso, ang pinakamalalim sa mga mensaheng ito ay hindi pampulitika, ngunit espiritual. Si Maria ay hindi dumating upang matuto ng geopolitics, ngunit upang humingi ng pagkakasundo. Ipinahiwatig niya ang panalangin, lalo na ang rosaryo, debosyon sa kanyang malinis na puso at penitensya bilang mga trak na lumalayo sa kalaliman at humahantong sa atin patungo sa awa. Ang puso ng mensahe ni Fatima ay hindi takot kundi pag-asa. Ang kaligtasan ng kaluluwa ay hindi nakasalalay sa tadhana, ngunit sa ating tugon. Ang tawag ay umaalingaw-ngaw sa bawat isa sa atin. Mamuhay ng mabuti, kumilos ng may pagmamahal, at manalangin ng may pagmamalaki. At kahit na ang ikatlong bahagi ng lihim ay nananatiling isang misteryo, ang tanong ay lumalakas. Magiging handa ba tayo kapag nahayag na ang katotohanan? Nang magpasya ang simbahan noong 1960, na hindi ganap na ibunyag ang nilalaman ng ikatlong lihim ng Fatima, hindi lamang mga tanong ang lumitaw, kundi pati na rin ang isang alon ng mga haka-haka na hindi nawala sa lahat. Sa tahimik na mga pagpupulong at pag-uusap na puno ng pag-aalala,
Marami ang nag-iisip, ano pa ba ang mas nakababahala kaysa sa pagtulog para sa mapagmataas? Inisip ng ilan na ang Vatican ay natatakot sa isang panik na reaksyon, habang ang iba ay nag-iisip na ang ugat ng bagay ay mas malalim. Isang bagyo ng pagmamataas na tumama sa bituka ng simbahan. Ang hindi maliwanag na mga sagot at ang pagkawala ng mga obispo at mga panalangin ay nagpatindi lamang sa misteryo. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng mga pag-aalinlangan na ito, ang tawag sa pagdarasal at paghinto ay nanatiling maliwanag tulad ng isang lampara na nakasindi sa kalagitnaan ng gabi. Si Francis ay nagmuni-muni ng higit sa isang beses sa likas na katangian ng mga lihim sa loob ng simbahan. Para sa kanya, ang mga ito ay hindi mga katanungan na dapat bigyang kahulugan, ngunit sa halip ay mga sandali na umaantig sa kaluluwa ng isang bigat na hindi palaging nauugnay sa isang solong panahon. Ang misteryo ni Fatima ayon sa kanyang pangitain ay hindi lamang isang propesiya, kundi isang salamin din sa harap ng puso ng tao. Binanggit niya ang pangangailangan para sa katahimikan, hindi bilang isang kanlungan mula sa takot, ngunit bilang isang sagradong lugar kung saan ang pag-unawa ay nakakahanap ng hininga nito. Pagkaraan ng mga dekada, si Sister Lucia, isa sa mga bisita, ay nagpahayag ng kanyang dalamhati sa papel na sinunod ang hiniling nito sa kanya nang may pusong nabigla sa kanyang nakita. Dumating ang dokumentong ito sa Vatican na may tiyak na indikasyon. Ito ay dapat na naipublish noong 1960. Ngunit nang dumating ang taong iyon, nagkaroon ng katahimikan. Laganap ang sorpresa. Bakit itatago ang isang bagay na di umano ay nagmula sa langit? May mensahe pa kayang mas matigas ang ulo kaysa sa mga digmaan, pag-uusig o pagdanak ng dugo noong ika-20 siglo. Sa kawalan ng kalinawan, ang lahat ay lumalabas bilang mga teorya. Ang ilan ay nagsasalita ng isang pandaigdigang sakuna, ang iba ng internal rupture sa kaluluwa ng simbahan. Sa wakas noong 2000, sa panahon ng pontificate ni John Paul II, inilathala ng Vatican ang isang bersyon ng lihim na naglalarawan ng isang pangitain. Isang obispo na nakasuot ng puting naglalakad sa mga guho at sa wakas ay inatake ng isang sundalo. Marami ang nagbigay kahulugan sa imaheng ito bilang isang parunggit sa pag-atake sa Papa noong 1981. Isang katotohanan na siya mismo ang nag-isip na ang Birhen ay naligaw ng landas. Bilang tanda ng pasasalamat, inialay niya ang mundo sa kalinis-linisang puso ni Maria. Gayunpaman, hindi nawala ang pag-aalala. Ang pangitaing ito ay tila hindi kumpleto, na may mga simbolo na nakakagambala ngunit hindi maipaliwanag. Ang mga teologo at mga panalangin ay nagtanong, may natitira pa bang hindi nahayag? Kabilang sa mga ito, ang mga tinig na gaya ng yumaong si Malaki Martin ay nagsabing marami pa. Isang babala tungkol sa isang espiritual na pagbagsak na magsisimula sa parehong antas ng simbahan. Iminungkahi ng iba na ang lihim ay nagsasalita tungkol sa isang mundo na nawawala ng kahulugan ng katotohanan, na naaakit ng relativism, kung saan ang apoy ng tunay na katotohanan ay pinapatay ng hangin ng panahon. Si Lucia mismo ay nagpahiwatig sa kanyang mga isinulat sa ibang pagkakataon na ang pinakamatinding banta ay hindi digmaan o sakuna, kundi kasalanan, ang pagkahiwalay ng kaluluwa sa Diyos. Para sa kanya, ang tunay na labanan ng Fatima ay espiritual. Ito ay hindi isang labanan sa pagitan ng mga bansa, ngunit isang labanan ng espiritu. Ang Birhen ay hindi naparito upang lumayo sa takot, kundi upang humingi ng katapatan. Humingi siya ng rosaryo, sakripisyo, buhay na nakatuon sa biyaya. Kung walang tunay na pagbabago, aniya, malungkot na sasayangin ng mundo ang mga kahihinatnan ng mga desisyon nito. Si Francis, na ang debosyon kay Mariana ay nakikita sa bawat hakbang ng kanyang pontifikate, ay umalingaw-ngaw sa mga panawagang ito. Madalas niyang kausapin ang simbahan tungkol sa panganib ng isang simbahang nabilanggo dahil sa globalidad ng pag-aalinlangan na mga ritual ng isang pagmamataas na nakakalimutan ng apoy nito. Noong 2017, sa sentenaryo ng aparisyon ni Fatima, inilagay niya ang kanyang sarili sa mga kamay ni Maria. Ipinagkatiwala ang kanyang pontificate sa kanyang proteksyon. Ginawa niya ito hindi bilang isang figura ng kapangyarihan, kundi bilang isang pilgrim na naghahanap ng liwanag sa mga oras ng kadiliman. Para sa mga maingat na nagmamasid sa mga palatandaan ng panahon, ang kanyang mga salita ay parang kumpirmasyon. Ngunit ang tanong ay nananatili,
Totoo ba ang ipinakita niya noong 2000 o mayroon pa bang natutulog na bahagi sa archive ng Roma na naghihintay ng sandali nito? Ang ilan ay nangangatwiran na ang simbahan ay naghihintay ng oras nito upang protektahan ang mapagmataas mula sa natatakot. Ang iba ay naniniwala na ang sikreto ay nawala na at nararanasan na natin ang katuparan nito. Ang malinaw ay ito. Ang ikatlong sikreto ay hindi lamang isang dokumentong nakatago sa mga archive ng Vatican. Isa itong espiritual na tungkulin. Ang Birhen ay hindi dumating upang takutin, ngunit upang mag-imbita. Ang kanyang mensahe, tulad ng Ebanghelyo, ay hindi ipinanganak ng paghatol, kundi ng awa. Hinihiling niya sa atin na pumili, gumising mula sa kawalang interes, mag-iwan ng aliw at bumalik sa puso ni Kristo. Higit pa sa kung magkakaroon o wala ng mga bagong paghahayag, marahil ang malaking tanong ay ito: nakahanda ang ating mga puso na tanggapin ang ibinubulong ng langit? Si Francis ang isa na, hakbang-hakbang, ay naghanda ng lupa para sa isang paghahayag na, sa mahabang panahon, ay nanatiling nakapaloob sa puso ng simbahan. Sa kanyang mga taon bilang obispo ng Roma, binigyang diin niya ang isang tema na tumatakbo sa kabuuan ng kanyang pontificate. Ang katahimikan ng kawalang interes ay dapat na matapos. Ang isang mundo sa krisis ay hindi maaaring mapanatili ang sarili sa libreng gutom. Sa kontekstong ito, si Francis, ang anak ng isang imigranteng manggagawa sa Riles, ay nagsalita ng may pambihirang kalinawan tungkol sa mga nakakapinsalang epekto ng materialismo, ang malamig na pagkalat ng pandaigdigang kawalang interes, at ang paglaho ng mga pagpapahalagang Kristiyano sa isang lipunang naakit ng sekularismo. Hindi siya natatakot na ituro kung ano ang itinuturing niyang mahalagang ebidensya para sa simbahan, isang espiritual na pagguho na hindi nagmumula sa labas, ngunit mula sa loob. Ang katotohanan na marami ang gumuguho, hindi sa malalayong lupain, kundi sa loob ng mga pader ng santuwaryo. Para sa ilan, ang mga babalang ito ay umaalingaw-ngaw tulad ng alingaw-ngaw ng misteryong ito na nakaantig sa mga henerasyon, ang ikatlong lihim ng Fatima. Ang mga pag-aaral at mga mananampalataya ay matagal nang nag-uugnay sa ideya ng isang malaking apostasiya, isang panloob na pagbagsak ng katotohanan, maging sa mga klero, sa pangitain na inihayag sa mga pastor sa Portugal. Ayon sa interpretasyong ito, ang panganib ay matatagpuan hindi lamang sa hindi paniniwala, kundi sa kabiguan, sa mga pinunong naliligaw sa daan, sa katotohanang nawalan ng kaginhawahan at sa isang ebanghelyo na nabubuhay lamang sa anyo ngunit hindi sa sigasig. Higit sa isang beses ang kanyang mga salita ay malapit sa dulo ng propesiya. Sa isang homilya, binanggit niya ang interes ng impyerno sa paghihiwalay ng mga pastor sa kanilang mga hukuman. Sa isa pa, pinagtibay niya ang isang anyo ng Christ-empty Christianity, kung saan nananatili ang tradisyon ng walang pagbabago at pinananatili ang ritual ng walang tunay na kaugnayan sa Panginoon. Ang mga pagmumuni-muni na ito ay malalim, lalo na sa mga nag-iisip ng mga pagpapakita ng Birheng Maria bilang isang banal na tawag sa pagbabantay ng puso. Ang mga kapighatian na kanyang inihayag ay tila, para sa marami, ay nagiging isang katotohanan sa kasalukuyang buhay ng simbahan. Ang mga larawan ng isang papa na nagdurusa kasama ang mga obispo at mga laiko sa harap ng pag-uusig o maging ang kamatayan ay hindi na mukhang malapit o simboliko. Pakiramdam nila ay ang esensya ng isang bagay na nasa atin na. At gayunpaman, may mga naninindigan na ang ubod ng mensahe ay hindi pa ganap na nabubunyag. Ang opisyal na publikasyon ng taong 2000 ay hindi maaaring maglaman ng buong katotohanan. Ang ilan ay bumubulong na may huling bahagi pa. Marahil ay pinipigilan ng pag-iingat o marahil ng takot. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan na ito, maraming mga mata ang nabaling kay Francis. Siya kaya ang pipiliin para ibunyag ang buong katotohanan. Ang ilang mga tinig sa Vatican ay maingat na nagpahiwatig. Maging si Kardinal Tarcisio Bertone na lumahok sa publikasyon noong 2000 ay pinili dahil sa di umano'y pagpigil ng mahahalagang detalye. Ang mga alingaw-ngaw ng pangalawang bahagi ng lihim ay hindi nawala. Kung mayroon man, sila ay lumalakas habang ang mundo ay gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong mga krisis. Sa pagkakataong ito ay hindi kapayapaan.
Maraming mga palatandaan, mga digmaan na hindi tumitigil, mga ekonomiya na lumilipat, ang lupa na lumulutang sa ilalim ng pagguho ng kapaligiran at mga bagong sakit na humahamon sa ating paglaban. Para sa mga nananatiling ipinagmamalaki ang mensahe ni Fatima, wala sa mga ito ay nagkataon. Ito ay mga babala. Ipinahayag ng Birhen na kung walang pagbabagong loob, ang pagdurusa ay babagsak sa sangkatauhan. Si Francis ay nakatayong matatag sa dingding, iginigiit ang panalangin sa pagsisisi sa pagbabalik ng puso sa Diyos. Lalo niyang naalala na ang tunay na kapayapaan ay isinilang sa pagkakasundo, hindi sa politika, sa pag-abandona ng kaluluwa sa Diyos, hindi sa desisyon ng gobyerno. Ang Birhen, ang pagtatalaga sa malinis na puso, isang buhay ng pagsisisi ay hindi mga labi ng nakaraan. Ang mga ito ay mga remedyo para sa kasalukuyan. Gayunpaman, sa loob mismo ng simbahan ay lumalalim ang mga panloob na sugat, mga iskandalo na sumisira sa tiwala, lumalago ang pagkakabahabahagi ng doktrina, mga tensyon sa politika na nagdudulot ng kalituhan. Inaakusahan ng ilan si Francis na pinahintulutan ang labis na kalayaan. Pinupuna siya ng iba dahil hindi siya nakagawa ng sapat na pag-unlad. Ang birheng ito ay sumasalamin sa isang mas malalim na pakikibaka, isang espiritual na paglilinis na marahil ay ipinahayag noon pa man. Ang ilan ay naniniwala na ang simbahan ay naglalakad ngayon sa lambak ng sarili nitong paglilinis. At sa gitna ng lahat, si Francisco ay nananatiling parang pastol na hindi tumitingin sa tagumpay kundi sa katapatan. Hindi siya nagsasalita upang lumikha ng takot, ngunit upang pukawin ang pag-asa. Ang ina ni Kristo ay hindi dumating upang akitin ang kanyang mga anak, ngunit upang mag-alok sa kanila ng kanlungan. Sa pamamagitan ng bawat Marian pilgrimage at bawat Aba Ginoong Maria, pinagtibay ng Papa na ang panalangin ay ang lakas ng simbahan. Sa partikular, ang panalangin ay simple, paulit-ulit, ngunit may kapangyarihang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Darating ang oras upang magsalita ng mas direkta tungkol sa lihim. Siguro o baka ang hinihintay natin ay hindi isang dokumento, kundi isang desisyon na mamuhay na parang alam natin ang lahat. Ang katahimikan na bumabalot sa ikatlong lihim ay hindi maaaring isang pagkukulang, bagkus isang paanyaya upang ihanda ang kaluluwa, upang magising mula sa pagkahilo, upang maniwala na ang Diyos ay hindi nagtatago ng isang katotohanan, bagkus ay nagbibigay ng oras upang bumalik. Sapagkat sa huli, marahil ang pinakadakilang sikreto ay hindi kung ano ang nananatiling isisiwalat, kundi kung ano ang dapat ipasiya ng bawat puso na paniwalaan. Naipadala na ang mensahe. Ang tawag na bumalik sa landas ng pagbabalik loob, patuloy na panalangin at matatag na pagtitiwala sa banal na plano ng Diyos ay nananatili sa gitna ng lahat habang dumarating ang pagkakataon para sa dakilang paghahayag. Ang tanong ay hindi kung handa na ba tayong tanggapin ito, kundi kung tumugon ba tayo sa panawagang ginawa ni Maria mahigit 100 taon na ang nakararaan. Kapag nagninilay-nilay sa mga salitang ito, imposibleng hindi maalala ang malalim na espiritual na pag-aalala na ipinahayag ng maraming beses ni Francis na nakikita ang kanyang sarili hindi lamang bilang isang gabay sa doktrina, ngunit bilang isang peregrino na lumalakad kasama ng sangkatauhan sa mga panahon ng propeta. Ang kanyang presensya, mahinahon ngunit matatag, ay sumasalamin sa espiritual na pagigting na pinagsasama ang mga paghahayag ni Fatima sa tadhana ng mundo. At sa kaibuturan ng katahimikang ito kung saan nagniningning ang pananampalataya na ipinapahayag ni Francis, ang anunsyo na binigkas ng Birheng Maria ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isang kagyat na tono at kasabay nito ay puno ng lambing. Mula nang magpakita si Fatima noong 1917, ang kanyang tinig ay lumampas sa panahon, hindi lamang sa nakalipas na siglo, ngunit umuusad ng may pagbabantay na nagiging mas matindi araw-araw. Walang katapusang digmaan, natural na sakuna, pandaigdigang salot, pag-atake sa mga nagpapanatili ng kanilang pagmamataas. Ang lahat ng ito ay ipinakita bilang mga palatandaan, tulad ng mga ilaw na naiilawan sa gitna ng isang bagyo, ng isang espiritual na kaguluhan na nagpapabilis sa buong mundo. Ngunit ano ang hiniling sa atin ni Maria? Bakit napakabigat ng kanyang mga salita sa kamalayan ng kasalukuyan? Sa gitna ng kanyang mensahe, may isang masakit na katotohanan.
Ang kaluluwa ng tao ay lumalayo sa kanyang sarili mula sa lumikha nito. Sa ganitong kalayuan, ang kaluluwa ay nakalantad, nasugatan ng takot, mahina sa kawalan ng pakialam. Ang mga aparisyon ay malinaw na nagsalita tungkol sa pangangailangan para sa isang malalim na pagbabagong loob ng kaluluwa, ng isang pagbabalik sa ritmo ng panalangin at ang redemptive na pagkilos ng penitensya. Kung wala ang mga kasanayang ito, sinabi ni Soul, ang takot ay urong tulad ng isang beach na nakakaapekto hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga istruktura ng mga lipunan at pamahalaan. Inaasahan ng Birhen ang isang panahon kung saan ang pananampalataya ay malalampasan, hindi lamang ng panlabas na pag-uusig, kundi pati na rin ng panloob na pagguho ng kalinawan, ng moralidad at mga pagpapahalagang Kristiyano. Sa gitna ng pag-unlad ng moral na nararanasan natin ngayon at lumalagong sekularisasyon, malinaw na makikita ang mga babala na ibinalita noong nakaraan. Ang kawalan na kinakaharap natin ay hindi lamang doktrina, ngunit malalim na tao. Hindi nakapagpaliwanag ang mga sinabi ni Marie. Itinuro niya ang isang panganib na hindi lamang nagmumula sa labas ng simbahan, kundi pati na rin sa loob. Isang espiritual na krisis na aabot kahit sa pinakamataas na antas ng kanyang pamumuno. Maraming mga teologo ang nagmuni-muni sa apela ng ikatlong sikreto ng Fatima na bahagyang nahayag noong taong 2000, na nagmumungkahi na ito ang panloob na pagsubok, isang espiritual na kamatayan na higit na tumatagos kaysa sa espada. Ang imahe ng isang papa na napapaligiran ng mga martir na umakyat sa isang nawasak na burol ay maaaring sumagisag hindi lamang sa madugong pag-uusig, kundi pati na rin sa pag-iwas sa kaganapan na dulot ng kawalang interes at pagkakanulo. Ito ay hindi lamang tungkol sa geopolitical na mga kaganapan o panlabas na banta sa institusyon. Ito ay isang pakikibaka para sa kaluluwa kung saan ang relativism, attachment sa ego, at pag-abandona sa isang buhay na nakasentro sa ebanghelyo ay nagbabanta na matunaw ang sagrado. Ang mga babala ni Maria ay hindi limitado sa mga pader ng simbahan. Naaapektuhan nila ang mga bansa at mga tao sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga digmaan at mga sakuna, hindi bilang mga parusa, kundi bilang mga bunga. Natural na mga bunga ng isang mundo na tumanggi sa mapagmahal na autoridad ng Diyos. Noong nakaraang taon, ang mga kahihinatnan na ito ay nakita sa isang hindi kasiyasiyang paraan. Ang mga digmaang pandaigdig, ang pag-usbong ng mga maniniil at ang dugong tahimik na binura ng hindi mabilang na inuusig na mga Kristiyano. At sa kabila ng lahat, hindi dumating si Maria upang ipahayag ang paghatol, bagkus ay pinaliwanagan ang daan pauwi. Ipinangako niya na sa pamamagitan ng araw-araw na pagdarasal ng rosaryo at taus-pusong dedikasyon sa kanyang puso ay mababago ang landas ng pagdurusa. Ang dedikasyon na ito ay hindi isang kilos na udyok ng takot, kundi isang gawa ng pagtitiwala. Isang paraan ng paglalagay ng lahat ng buhay sa mga kamay ng banal na awa. Ang kanyang panawagan ay umalingaw-ngaw din sa iba pang kinikilalang mga aparisyon tulad ng sa Akita at Medjugorje, na nagpapaalala sa atin na ang imbitasyong ito ay hindi nakahiwalay kundi isang palaging ngiti mula sa langit. Ang rosaryo, na kadalasang minamaliit bilang isang simpleng pag-uulit, ay talagang isang tanikala ng mga grasya. Nagkakaisang puso, nagpapatibay ng mga pamilya, nagpoprotekta sa mga tao. Walang kilabot sa boses ni Marie kundi ang nagpapasalamat na lambing ng isang ina na tumatawag sa kanyang mga anak na ilayo sila sa panganib. Ang kanyang babala ay hindi naglalayong maparalisa kundi gumising dahil ang kapalaran ng mundo ay hindi lamang nakadepende sa mga pamahalaan o mga krisis, kundi sa tahimik na desisyon na ginagawa ng bawat kaluluwa sa kaibuturan ng kanilang puso. Kapag isinara ng sangkatauhan ang kanyang buhay sa Diyos, nagbubukas ito ng pinto sa kalituhan at kaguluhan. Ngunit kahit sa gitna ng kadiliman, ang mga mapagpakumbabang naghahanap sa Diyos ay nakatagpo ng kapayapaan na hindi kayang sirain ng mundo. Laging iginiit ni Francis na ang kapayapaang ito ay hindi pasibo. Ito ay aktibo. Ito ay isinilang mula sa isang simbahan na umusbong mula sa pakikipagtagpo na hindi nagsasara sa sarili sa kanyang kaginhawahan, ngunit niyayakap ang mga sugatan, ang nakalimutan, ang pagdurusa. Ang kanyang pananaw sa isang buhay na ebanghelyo na ipinahayag sa mga gawa ng awa
at pagkakaisa ay sumasalamin sa parehong tawag sa pagiging tunay na ginawa ni Maria sa atin. Dahil para sa kanya ang kamalayan at pagbabalik loob ay hindi isang abstract na konsepto. Ito ay isang bagay na totoo, nakikita, konkreto. Siya ang kapatid na nakadamit bilang isang ibinukod na tao na tinanggap ang hindi makatarungang sistema na kinuwestiyon sa pangalan ni Kristo at walang panalangin. Inulit ni Francis ng maraming beses. Wala tayong lakas para harapin ang mga hamon ng panahong ito. Ang ilan ngayon ay nagtataka kung sa pamamagitan ng pagsisisi, panalangin at mga gawa ng pag-ibig ay maaari pa ring magbago ang mundo. Ngunit ang pagbabagong ito ay nakasalalay sa aming tugon sa iyong tugon. Ang panawagan ni Fatima ay umaalingaw-ngaw ngayon sa parehong kalinawan gaya noong 1917. Inaanyayahan tayo ni Maria na bumaba sa bisikleta at tingnan ang mundo hindi lamang sa hitsura nito kundi kung ano talaga ito. Isang espiritual na larangan ng digmaan, isang ubasan na naghihintay ng mga manggagawa, isang lugar kung saan ang liwanag ay maaari pa ring sumikat sa dilim. Ang mga palatandaan ay hindi dapat balewalain, ngunit hindi rin dapat humantong sa kawalan ng pag-asa. Ang desisyon ay ngayon. Dumating na ang oras. Bagamat nanginginig ang mundo, patuloy na kumukupas ang awa ng Diyos. Ang hinihiling sa atin ni Maria ay hindi komplikado. Nangangailangan ito ng mga pusong nagtitiwala, mga kamay na nagtitiyaga at nabubuhay sa pagmamahal na iyon. Sa tugon na ito nabubuhay ang tanging liwanag na may kakayahang pawiin ang kadiliman. At kung mayroon pang ebidensya ng pagpunta sa simbahan na hindi tayo natutulog kundi sa panalangin. Sa huling yugto ng kanyang pagmumuni-muni, ibinahagi ni Pope Francis ang isang matahimik na pag-aalala hindi bilang isang babala na inilunsad mula sa mga balkonahe, ngunit bilang isang masakit na katotohanan na narinig sa loob ng maraming taon na naglalakad kasama ang mga may sugat sa kanilang mga kaluluwa. Hindi siya nagsalita ng may pagka-alerto, ngunit sa kabigatan ng isang papa na alam ang bigat ng katahimikan sa loob ng simbahan. Sa kanyang pag-unawa, ang etikal na pagkalito sa ating mga araw at ang pagkawala ng pagmuni-muni sa mga sakramento ay hindi nakahiwalay na mga fenomena. Ito ang mga nakikitang palatandaan ng isang mas malalim na pagkakahati. Ang isang tahimik na apostasiya na, ayon kay Francis, ay nagsisimula hindi sa panlabas, kundi sa loob kapag ang mga nakatanggap ng ebanghelyo ay nagsimulang hubugin ito upang salubungin ang hangin ng kultura. Madalas na itinuro ni Francis ang tuksong ito upang ipakita ang isang pinalaya na pagmamataas sa kanyang krus na nabawasan sa isang formalidad ng kultura. Ang simbolismong nakapaloob sa ikatlong sikreto ng Fatima ay muling lumalabas ng may mainit na puwersa sa sitwasyong ito. Ang obispo na nakasuot ng puting damit na matagal nang binibigyang kahulugan bilang isang representasyon ng Papa ay sumusulong sa mga labi ng isang wasak na lungsod, bumagsak sa mga katawan ng mga pare at mapagmataas na biktima ng pag-abandona at karahasan. Bagamat iniugnay ng ilan ang pangitain na ito sa pag-atake kay John Paul II, pinaninindigan ng iba na higit pa ito sa isang nakahiwalay na kaganapan na nagpapakita ng isang espiritual na kamatayan sa pag-unlad, isang mabagal at masakit na paglilinis ng simbahan kung saan ang gutom ay nasa limitasyon ng pagsubok. Ito ay hindi isang imbensyon. Ang mga mistiko tulad ni Padre Pio at Maria Valtorta ay nagsalita noon tungkol sa isang simbahang nasugatan hindi lamang ng mga panlabas na pag-atake kundi pati na rin ng mga pagtataksil mula sa loob mismo. Mula Aquitaine hanggang Fatima, ang mga aparisyon ng Birheng Maria ay bumuo ng isang tanikala ng makalangit na mga tawag na puno ng pangangailangan ng madali ang pagkilos. Sa Aquitaine, ang kanyang mga salita ay agresibo, mga obispo laban sa mga obispo, mga kardinal laban sa isa't isa. Hindi isang simbahang inaakusahan lamang, ngunit sinira ng sarili nitong mga miyembro. Ang pagpapatuloy na ito sa paglipas ng panahon ay hindi para sa maraming pagkakataon, ngunit sa halip ay isang propetikong linya na nagpapahayag ng kinakailangang pagsubok bago ang ipinangakong tagumpay. Sa gitna ng ebidensyang ito, nanawagan si Pope Francis hindi para sa panic kundi para sa discernment. Ang tunay na panganib ay hindi ang apoy na bumabagsak mula sa langit, ngunit ang passive na pagtanggap ng isang anyo ng Kristyanismo na walang sakripisyo, isang walang laman na espiritual na buhay na nabawasan sa hitsura.
At gayunpaman, kahit sa gitna ng kaguluhan, may pag-asa. Sa gitna ng mga sigaw ng pagkakabaha-bahagi, naniniwala ang ilan na pinunan ni Francis ang puwang na humaharap sa mga puwersang naglalayong hatiin ang pananampalataya. Bagaman inaakusahan siya ng iba na nagpapaunlad ng kalabuan, anuman ang kanilang opinyon, kakaunti ang tumatanggi na ang kanyang pontificate ay minarkahan ng panloob na pakikibaka na sumasalamin sa mas malaking krisis na inihula na. Ang dakilang ebidensya ay hindi limitado sa mga pader ng simbahan. Dahil dito, sa maraming lugar sa buong mundo, ang mga Kristiyano ay ikinulong, pinahirapan at pinapatay. Sa kanluran, ang relihiyon ay isinasantabi. Pinalitan ng isang ideolohiya na nag-aalok ng pagkakasundo ng walang katotohanan, kalayaan na walang kabanalan. Ang sekularismo ay mabilis na sumusulong hindi lamang bilang kawalang interes, kundi bilang isang aktibong puwersa na lalaban sa pananabik ng kaluluwa para sa walang hanggan. Bahagi rin ito ng espiritual na labanan na inihayag ni Maria, isang laban para sa puso ng sangkatauhan. At lagi, sa gitna ng dilim, ang liwanag ng Fatima ay nananatiling maliwanag. Ang tinig ni Maria ay hindi sumisigaw sa kawalan ng pag-asa, ngunit sa matibay na pagmamahal. Huwag kang matakot. Ang kanyang panawagan sa pagdarasal, lalo na ang pagdarasal ng rosaryo, ay palaging kabiguan sa harap ng papalapit na kadiliman. Ang pangako ay nabubuhay. Sa gitna ng paggawa at pagpupursige, magtatagumpay ang iyong malinis na puso. Hindi ito ang katapusan, ngunit ang simula ng isang malalim na pagpapanibago na ipinanganak sa pagitan ng apoy at luha. Sa oras na ito ay inaanyayahan kaming tumugon. Kami ay handa para sa pagsubok na nalalapit. Kilalanin natin sa pandaigdigang kaguluhan ang mga senyales na matagal nang nagpapahayag ng kanilang sarili. Dumadami ang mga digmaan, ang mga likas na sakuna ay nagiging mas madalas at mapanira, na nagpapabilis sa ating mga katiyakan at naglalabas ng mga katanungan na tila iilan lamang sa mga tao ang nagpapahayag. Ito ba ang mundo na sinabi ni Maria na huwag tayong bumalik sa Diyos? Ang mga palatandaan ay tila masyadong malinaw upang hindi pansinin. Inihayag niya na habang ang sangkatauhan ay mananatili sa kanyang soberanya, ang earth mismo ay mamamatay sa sakit. At iyon ang nangyayari. Ang mga lindol, bagyo, baha ay hindi lamang natural na mga pangyayari, kundi mga palatandaan na ang lahat ng nilikha ay nagdurusa sa paghihimagsik ng tao laban sa kanyang lumikha. Sa Aquitaine, madiin ang mga salita ni Marie. Babagsak ang apoy mula sa langit at marami ang mawawala ng buhay. Simboliko man o hindi, ang mga larawang ito ay gumising ng matinding pangangailangan sa kaluluwa. Gayunpaman, ang espiritual na pagdurusa ay hindi limitado lamang sa likas na kapaligiran, kundi pati na rin sa mga pamahalaang sumasalungat dito, sa mga ideolohiyang naghihiwalay sa kanila, at sa mga lipunang napakahiwa-hiwalay na kahit sa loob ng iisang pamilya ay wala ng isang karaniwang wikang moral. Ang labanang ipinropesya ni Maria ay hindi lamang panlabas, ito rin ay panloob, inilabas sa budhi ng bawat tao. Ang modernong mundo sa pagnanais nito para sa autonomiya ay tila lalong malayo sa banal na katotohanan. Ang relativism ay naging isang nangingibabaw na paniniwala at kasama nito, ang pag-iisip ng tao ay lumalayo sa kanyang espiritual na buhay. Habang ang mga pandemya at taggutom ay patuloy na lumalaganap ng pagdurusa, ang tinig ng mga mahihirap ay lumalakas, at sa lahat ng ito, ang mga salita ni Maria ay patuloy na umaalingaw-ngaw na tumatawag sa bawat isa sa atin. Hindi sa tunog, kundi sa patuloy na ingay ng isang ina na hindi pinababayaan ang kanyang mga anak. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, madalas na pagnilayan ni Francis ang tahimik na pagdurusa na bumagsak sa mundo tulad ng isang makapal na niyebe. Sa kamakailang mga pandaigdigang krisis, partikular na ang pandemya ng COVID-19, nakita niya hindi lamang ang isang paalala ng ating kahinaan ng tao, kundi pati na rin ang isang paghahayag ng pagiging makasarili at kawalang interes na nananatili sa ating mga lipunan. Ang mga ito ay hindi lamang mga emergency sa kalusugan, ngunit espiritual na paggising, mga sandali na nagbigay daan sa amin na makita kung gaano katao ang ating may likha. Sa pagninilay-nilay sa ebidensyang ito, palaging bumabalik si Francis sa propetikong tinig ni Maria na ang mga salita at bagamat sa kanluran, ang pag-uusig na ito ay humaharap sa ibang mga mukha, mahigpit na batas
pagbabago sa kultura, malaking puot sa relihiyon. Ang epekto nito ay mapangwasak din. Ang mabagal na pagguho ng kalayaan sa relihiyon at ang marginalization ng mga pagpapahalagang Kristiyano ay nagpapahina sa simbahan sa kaibuturan nito. Ang tahimik na pagtanggi na ito, itong lumalagong apostasiya, ang hinulaan ni Maria bilang isa sa pinakamalaking hamon sa simbahan sa pinakamadilim na oras nito. Gayunpaman, kahit na sa kadilimang ito, ang liwanag ng pag-asa ay hindi kailanman napapatay. Noong 1906, sa isang mundong nasugatan ng sakit at kasamaan, ang mensahe ni Fatima ay hindi lamang isang alarma, kundi isang pangako rin ng awa. Ang pangako ay malinaw at malalim. Kung tayo ay babalik sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, penitensya at tapat na pagtatalaga sa kalinis-linisang puso ni Maria, posibleng sumulong sa pagkawasak. Kabilang sa mga regalong inialay ni Maria sa kanyang mga anak, ang rosaryo ay lalong kuminang. Ang mga ito ay hindi lamang sinulid na butil, ngunit isang paghinto sa kawalan ng pag-asa, isang ritmo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga patotoo ng mga buhay na nagbago, ng mga trahedyang iniiwasan, ng mga biyayang natanggap ay hindi maintindihan, lahat ay salamat sa ipinagmamalaking pagbigkas ng panalangin ito. Tiniyak sa amin ni Marie na magtatagumpay ang kanyang puso. Ang pangakong ito na ibinulong at ipinahayag sa buong henerasyon ay patuloy na nagiging liwanag sa mga lumalakad sa kadiliman. Gayunpaman, ang ilan ay nagtataka kung ang nararanasan natin ngayon ay ang ganap na kapupunan ng mga hulang ito o ang simula lamang ng isang bagay na mas malaki. Ang simbahan, kasama ang kaalaman nito, ay nag-aanyaya sa atin na makilala, hindi mawalan ng pag-asa. Madalas na binibigyang diin ni Pope Francis ang pangangailangan para sa mature na pagmamataas, hindi na markahan ng takot, ngunit nababalot ng pagtitiwala. Hinihikayat niya ang mga mananampalataya na manatiling mapagbantay, matatag sa pananalangin, nang hindi nagpapasindak. Ang mga aparisyon ni Maria ay hindi naghahangad na takutin, ngunit upang magising. Ang mga ito ay isang tawag sa espiritual na kahinahunan, upang itaas ang panandaliang tingin tungo sa walang hanggan. Ang mga palatandaan ng panahon ay hindi nakatago. Ipinakikita nila ang kanilang mga sarili sa mga nagmamay-ari, sa mga batas na ipinatupad, sa pagkawala ng moral na kahulugan. Ngunit hindi kami iniwan ni Maria na naaanod. Binigyan niya kami ng landas, pagbabagong loob, panalangin, pag-ibig sa kapwa. Sa mundong pinabilis ng kawalang katiyakan, ang mga palalo ay tinatawag na gumawa ng mga liwanag na hindi namamatay. Mga buhay na saksi ng presensya ng Diyos. Ang Fatima ay hindi isang kwento ng fatalismo, ngunit isang awit na tumatawag sa atin sa pagpapanibago na nagtutulak sa atin sa panloob na pagbabago. Kung tatanggapin natin ang panawagang ito ng may tapang at debosyon, masasaksihan pa rin natin ang maluwalhating tagumpay ng biyaya at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang kapangyarihan ng tao. Ang rosaryo at ang pagtatalaga sa kalinis-linisang puso ni Maria ay hindi mga alaala ng nakaraan, ngunit espiritual na mga haligi para sa henerasyong ito at sa mga darating. Ang kanta ni Mary noong 1917 ay patuloy na umaalingaw-ngaw ngayon. Ang kanyang paanyaya sa pang-araw-araw na panalangin at ipagkatiwala sa kanya ang ating mga tahanan at ang ating mga puso ay kasing apurahan ngayon. Ang pag-aalay ng sarili kay Maria ay hindi lamang pag-uulit ng mga salita, kundi pagbibigay buhay sa kanyang ina. Ito ay pagpapasya na mamuhay sa ilalim ng kanyang suporta, palaging lumalakad patungo kay Kristo. Magtatagumpay ang puso ni Maria, siya mismo ang nangako nito. Ngunit ang pagtatagumpay na ito ay nangangailangan ng ating ang ating pakikipagtulungan, ang ating taimtim na pagnanais na magbago. Sa buong mga siglo, ang mga banal ay nagpatotoo sa mga bunga ng handog na ito. Ang lakas ng loob na nagbibigay inspirasyon, ang biyayang dumarami, at ang rosaryo, ang rosaryo ay higit pa sa isang debosyon. Ito ay isang malalim na pagmumuni-muni na nagpapakilala sa atin sa buhay ni Kristo, sa mga misteryo na nagbibigay kahulugan sa ating sariling pag-iral. Ang bawat kwento ay isang hakbang patungo sa kagalingan. Bawat dekada, isang tulay sa pagitan ng sakit at pag-asa. At gaya ng naitala ng kasaysayan, mula sa mga katahimikan ng mga kumbensyon hanggang sa mga tagay sa mga larangan ng digmaan, ang mapagpakumbabang panalangin ito ay lumikha ng mga himala
na sumasalungat sa paliwanag. Sa ating oras ng pinakamalaking pangangailangan, ang rosaryo ay nananatili sa dati, kanlungan, sigasig, liwanag sa gitna ng bagyo. Ang lakas ng rosaryo ay wala sa pagiging komplikado nito, ngunit sa pagiging simple nito. Binubuksan nito ang kaluluwa sa misteryo na nagpapahintulot sa bawat tao, anuman ang kanilang edukasyon o kalagayan, na makapasok sa banal na presensya. Sa kanyang matahimik na pagmumuni-muni, si Francis ay bumabalik paminsan-minsan sa katotohanan ito. Ang pinakasimpleng panalangin ay maaaring maging hagdanan patungo sa langit. Sa kanyang mga huling araw ay dinala niya ang katiyakang ito na parang apoy. Kinilala ni Francis na ang kwento ay kahawig ng anunsyo na ibinigay sa Fatima, kung saan nagbabala si Mary tungkol sa isang mundong nasa panganib kung italaga ng Russia ang kanyang malinis na puso. Ang kanyang mga salita ay nagsasalita ng mga digmaan, pag-uusig at mga kamalian na kakalat na parang apoy sa mga bansa. Noong ika-20 siglo, ang mga madilim na propetang ito ay nagkaroon ng hugis sa mga konkretong pangyayari. Ang pag-usbong ng komunismo, ang pagpapatahimik ng gutom sa maraming sulok ng mundo, ang malamig na pangingibabaw ng mga mapang-aping ideolohiya. Sa mga taong ito, maraming pontiff ang nagsagawa ng mga pagtatalaga, ngunit marami ang hindi nakakaalam kung talagang tinupad nila ang kahilingang ito mula sa langit. Pagkatapos, noong 1984, gumawa si John Paul II ng isang pagtatalaga na itinuturing ng marami na mapagpasyahan. Ilang sandali pa, nagsimulang gumuho ang mga pader. Humina ang Iron Curtain, nasira ang Berlin Wall at natapos ang Cold War. Para sa mga nakakakita ng mga banal na palatandaan, hindi ito nagkataon. Ito ay bunga ng panalangin, ang alingaw-ngaw ng isang pagtatalaga na nagmarka sa takbo ng kasaysayan. Ang mensahe ni Maria ay nananatiling malinaw ngayon gaya noon. Itinuro niya na ang kapayapaan ay hindi magmumula sa mga kasunduan sa politika o armadong hukbo, ngunit mula sa isang nabagong puso. Ang tunay na pinagmula ng digmaan, sabi niya, ay kasalanan. At iyan ang dahilan kung bakit ang lunas ay hindi mga kasunduan, kundi pagbabagong loob. Ang rosaryo, kung gayon, ay walang iba kundi isang pag-uulit at nagiging sandata ng liwanag. Sa panahon na ang mga moral na pundasyon ay gumuho sa ilalim ng bigat ng relativism at materialismo, kapag napakaraming kaluluwa ang nakadarama ng pag-aalinlangan at walang landas, muling nagniningning ang sinaunang panalangin ito. Idirekta ang mga alalahanin sa Diyos na nag-aalok sa kanila, hindi madaling solusyon, ngunit ang kapayapaang dumarating. Ang pagtatalaga sa Immaculate Heart ay hindi lamang isang simbolo. Ito ay isang gawa ng pagtitiwala, isang desisyon na iwanan ang mga ilusyon ng mundo at lumapit sa Divine Mercy. Sa kanyang mga liturhiya at mensahe, madalas na bumabalik si Pope Francis sa temang ito, hindi ng labis, ngunit sa pagpupumilit ng isang pastol na alam ang daan pabalik. Tinawag niya ang rosaryo na panalangin ng mga simple, ng mga nakalimutan, ng mga may kaunti, ngunit nagbibigay ng lahat. At sa kahirapan ng espiritong ito ay nananatili ang napakalaking lakas. Hindi nakakagulat na isaalang-alang ang mga mensahe ng Fatima hindi bilang malapit na mga labi, ngunit bilang isang buhay na gabay para sa simbahan ngayon. Tingnan ang tatlong pastol, sina Lucia, Francisco at Jacinta. Sa kanilang kawalang kasalanan, naunawaan nila ang tinatanggihan pa rin ng maraming matatanda, na ang panalangin at sakripisyo ay hindi mga pasanin, ngunit mga landas na naghahatid sa atin sa biyaya. Sila ay tumugon ng buong pagpasok sa tawag ni Maria na nag-aalok ng kanilang sakit at kanilang penitensya para sa kagalingan ng mundo. Ang kanyang patutuo ay nabibilang lamang sa nakaraan. Isa itong refleksyon na humahamon sa atin ngayon. Kahit na ang pinakamaliit na handog, kung kaisa sa Diyos, ay magkakaroon ng walang hanggang halaga. Ang boses ni Fatima ay hindi isang eko ng kahapon, ngunit isang buhay na kagalakan na umaalingaw-ngaw ngayon. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay napagpasyahan sa mga katahimikan ng kaluluwa, sa mga guni-guni, sa mga panloob na labanan na walang nakikita. Ito ay hindi isang pamahiin, ito ay isang espiritual na katotohanan. Ang panalangin at ang gawa ng paglalaan ay hindi walang laman na mga kilos, ngunit buhay na kasunduan na nagbubuklod sa atin sa mga eroplano ng langit. Sa pabago-bagong panahon na ito, kung kailan laganap ang takot at ang katotohanan ay pinagdududahan,
nananatili silang kanlungan natin. Magtatagumpay ang puso ni Maria, aniya. Ngunit nananatili ang tanong, magiging bahagi ba tayo ng tagumpay na ito? Ang mga mensahe ni Fatima ay hindi lamang mga babala, kundi mga kagyat at sagradong paanyaya. Mula noong unang paglitaw noong 1917, ang Panginoon na nakadamit ng liwanag ay nagpahiwatig ng isang panganib na mas malaki kaysa sa mga bomba o taggutom. Ang pagkawala sa katunayan, ang espiritual na pagkakamali na nangyayari kapag ang mga kaluluwa ay tumalikod sa Diyos. Si Maria ay hindi naparito upang itaas ang takot, ngunit upang gisingin ang mga budhe. Mabagal pero matigas ang boses niya. Tinatawag niya ang mundo hindi upang mamuno, ngunit sa isang relasyon, isang buhay na relasyon sa Diyos. At gayunpaman, ang tanong ay nananatili. Sino ang nakikinig nito? Sa gitna ng pressure na sumulong, ang modernong kaluluwa ay nakakalimutan ang tungkol sa kawalang hanggan. Sa paghahanap ng aliw, ang puso ay nagtitiis. Ang espiritualidad ay ibinabalik bilang isang bagay na walang kaugnayan at ang tao ay nagtatayo sa mga basang lupa. Kaya naman naputol ang ingay ng kanyang mga salita. Tumutugon ito sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao, hindi tagumpay kundi kaligtasan. May isang labanan na hindi nakikita at ito ay para sa ating mga kaluluwa. Sa Fatima, inihayag ni Maria ang kadakilaan ng pakikibaka. Binanggit niya ang kasalanan hindi bilang isang makalumang ideya, kundi bilang ang pinakaseryosong ideya sa buhay. Nagpahayag ito ng pagbagsak ng moral at isang lipunan na humihiling ng kalayaan mula sa kung ano ang masama. At lahat ng ito sa kasamaang palad nangyari. Pero hindi man lang nawala ang boses niya. Siya ay patuloy na nag-aalay ng landas, panalangin, penitensya at pagbabalik. Ang paggising sa isip ay nangangailangan ng lakas ng loob. Hindi ito automatikong nangyayari. Ito ay isang desisyon na binabago araw-araw. At ang desisyong ito ay hindi lamang para sa mga lumipat. Itinuro din ni Maria ang kanyang mga salita sa simbahan. Ang apostasiya, ang tahimik na pag-abandonang ito mula sa loob, ay isa sa mga pinakaseryosong banta na binanggit niya. Ang tawag sa pagbabalik loob ay hindi eksklusibo sa alibughang anak. Tinutugunan din nito ang pagmamalaki ng bawat linggo, ang katekismo, ang pare. Sa oras na ito, hindi tayo tinatawag ng langit sa kaaliwan, kundi sa kalinawan, katapangan at kabanalan. Maraming mga mananampalataya ang sumusulong sa buhay sa ibabaw lamang ng kanilang mga aksyon, ayon sa panlabas na mga ritual na hindi kailanman nakakaantig sa kaluluwa. Itong espiritual na kalungkutang ito ang tinuligsa ni Francis ng may pag-aalala, na isinasaalang-alang ito na isa sa mga pinakaseryosong banta sa sigla ng simbahan. Naunawaan niya, tulad ng ipinakita ng kanyang huling pagninilay, na ang mensahe ng Fatima ay hindi isang talababa sa kasaysayan, ngunit isang kasalukuyang paanyaya upang maranasan ang isang mas malalim na pakikipag-isa sa Diyos. Si Francis ay matatag na naniniwala na ang panalangin na walang pagbabago ay isang anino lamang ng katotohanan at ang ebanghelyo ay dapat isabuhay ng may pagsinta, hindi pormalidad. Ang espiritual na pakikibaka na inihayag sa napakaraming Marian na mga aparisyon ay hindi nakatago, bagkus ay lumalabas sa liwanag. Nabubuhay tayo sa panahon na hindi na madaling makilala ang mabuti sa masama, kung saan ang pagkalito sa moral ay kumakalat na parang niyebe sa lahat ng bansa. Ang mga ideolohiyang salungat sa puso ng ebanghelyo ay hindi na banayad, nangingibabaw na sila. At kasama nila isang bagong alon ng puot sa kaganapan, direkta at hindi direkta, na naglalagay ng presyon sa mga komunidad sa lahat ng dako. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan na ito, ang mga puso ay nagiging hindi mapakali. Marami ang naghahanap ng mga sagot sa mga sistema at pilosopiya na nangangako ng agarang pagkakasundo, ngunit iniiwan ang kaluluwa na walang laman. Gayunpaman, ang tinig ng Birhen ay patuloy na umaabot sa amin. Matahimik, ngunit matatag. Ang daan ay wala sa mga istruktura ng tao, ngunit sa pakikipag-isa sa banal. Ang Diyos lamang ang makakapag-ayos ng ating buhay at makapagpapanumbalik ng balanse na lubhang kailangan ng mundo. At ang panunumbalik na ito ay hindi nagsisimula sa masa, ngunit sa pagbabagong loob ng bawat tao. Ang bawat kaluluwa na napupunta sa liwanag ay nagiging isang beacon para sa iba. Simple ngunit malalim ang kahilingan ni Maria.
magdasal ng rosaryo araw-araw. Ang pang-araw-araw na gawaing ito ay hindi lamang isang proteksyon. Ito ay isang pamamagitan, isang pagbubunyi mula sa mundo ng isang bukas na puso. Ang rosaryo ay hindi lamang salita. Ito ay isang mabagal na paglalakad sa mga misteryo ng kaligtasan, isang matalik na pagtingin sa buhay ni Kristo at ng kanyang ina. At sa ganitong hitsura, ang puso ay nabago. Sa pamamagitan ng rosaryo, ang mundo ay hindi lamang naroroon sa harap ng Diyos, ngunit nagsisimula itong magbago. Ngunit ang panalangin lamang ay hindi ang buong paanyaya. Humingi rin si Maria ng sakripisyo, isang salita na madalas hindi maintindihan ngayon. Sa ating panahon, ang sakripisyo ay nauugnay sa isang pagkawala o sakit na dapat iwasan. Gayunpaman, ito ay nagpapakita sa amin ng isa pang katotohanan. Kapag ang sakripisyo ay ipinanganak ng pag-ibig, ito ay may kapangyarihang tumubos. Pagsamahin ang aming sakit sa pagdurusa ni Kristo at hayaan kaming makibahagi sa kanyang ligaw na gawain. Ang sakripisyong ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo. Itakwil ang pagiging makasarili, ipamana ang bigat ng kapwa, tiisin ang sakit o labanan ang kasalanang dinadala natin sa loob. Ang iniaalok sa atin ni Fatima ay hindi lamang isang babala, kundi isang liwanag. Si Maria ay hindi nagpahayag ng isang malayo o abstract na tagumpay, ngunit sa halip ay isang tagumpay sa proseso kung saan ang mga puso ay patungo sa Diyos. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang sa Kanya. Tayo ay tinawag na maging bahagi nito upang dalhin ito sa ating mga lugar kung saan tayo nakatira, nagtatrabaho at nakikipaglaban. Sa bawat sandali ng pagpasok, sa bawat nakakainis na kilos, muling magsisimula ang tagumpay ng kanyang malinis na puso. Ang paggising na ito ng pananampalataya ay hindi pangalawang opsyon. Ito ang susi sa pagbabago ng mundo. Ang tawag ay nagpapasalamat. Ang oras na ngayon. Nitong mga nakaraang araw, madalas na sinasabi ni Pope Francis ang pangangailangan ng simbahan na gisingin ang misyon nito, hikayatin ang mga mananampalataya na umalis sa komportableng gawain at magdala ng pag-asa sa mga lansangan, sa mga marginalized, sa mga nakalimutan kung paano umasa. Malinaw na sinasalamin ng misyong ito ang tawag ni Fatima. Hinihiling sa atin ni Maria na ipamuhay ang ebanghelyo ng walang takot o kahihiyan, kahit na makatagpo tayo ng pagsalungat o pagtanggi. Ang labanan ay totoo at gayon din ang pangako. Kami ay nahaharap sa isang mapagpasyang punto ng pagbabago sa espiritual na kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga salita ni Fatima ay hindi malapit na umalingaw-ngaw. Sila ay nabubuhay na pag-asa na pumapatay pa rin sa mga bisig ng pananampalataya sa atin na handang makinig. Bawat isa sa atin ay tinawag, hindi upang maging isang manonood, kundi upang bumangon, upang umalis sa kawalang kilos ng ugali, upang iwanan ang paralysis ng natutulog na kaluluwa at upang mabuhay muli ng ganap sa Diyos. Dumating na ang oras, nasa atin ang desisyon. Sa mga sagradong araw ng pasakit na ito, habang ang mundo ay nananatiling tahimik sa panalangin, ang mga puso sa bawat sulok ng planeta ay bumabaling sa alaala ni Pope Francis, hindi lamang bilang isang pontificate, kundi bilang isang mapagpakumbabang pastor na ang buhay ay ang hindi maiiwasang pintuan ng habag at pag-asa. Ang kanyang tinig ay hindi kailanman isang ingay, ngunit isang banayad na pagtitiyaga, tulad ng isang ilog na matiyagang humuhubog sa bato. Sa bawat humiliya, sa bawat yakap ng mga dukha, sa bawat pagbisita sa isang nakalimutang sulok ng mundo, ipinaalala niya sa atin na ang simbahan ay hindi isang kuta, kundi isang field hospital, bukas sa mga nasunog, sa mga nagdududa at sa mga pagod. At ngayon ang tinig na iyon ay napatay, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa kasaganaan, dahil naniniwala si Francis, tulad ng sinabi niya ng maraming beses, na ang mamatay sa paglilingkod sa pag-ibig ay ang pagpasok sa buong buhay. Alalahanin natin siya hindi lamang bilang obispo ng Roma, kundi bilang isang ama na marunong magbigay ng puwang sa hapag para sa lahat, kapwa mananampalataya at naghahanap. Nilalayo niyang palawakin ang simbahan sa mga lansangan kung saan sumisigaw ang sakit at kung saan si Kristo ay nananatiling napapako sa krus araw-araw. Naglakbay siya kasama ng mga refugee, hinugasan ang mga paa ng mga bilanggo, umiyak kasama ang mga biktima ng digmaan at walang pagod na ipahayag ang awa ng Diyos. Ang kanyang pontificate ay hindi nakabatay sa karangalan o kapangyarihan, ngunit sa volunterismo, katahimikan
kapayapaan at kadalisayan ng puso. Itinuro niya sa atin na makita ang mukha ni Kristo sa iba, lalo na sa mukha ng mga nakalimutan. Ngayon, habang umaalingaw-ngaw ang mga kampanya ni San Pedro at ang apoy ay tumataas sa langit, ang mga nananatili ay tinatawag na ipagpatuloy ang kanyang matapat na isinagawa. Minsan niyang sinabi, ang buhay ay lumalago kapag ito ay pinaalis at nababalot sa paghihiwalay at ginhawa. At ganoon siya namuhay, nagbibigay ng walang kondisyon, walang kalkulasyon. Ang kanyang alamat ay hindi nakaukit sa bato, ngunit sa mga kaluluwang kanyang nahawakan, sa mga kamay na kanyang binuksan, sa mga pusong kanyang iniligtas. Tayo, ang simbahang mahal na mahal niya, ngayon ay dala ang tanglaw na itinaas niya. Manalangin tayo, kung gayon, nang may paggalang na sumasaklaw sa mga henerasyon. Panginoon ng lahat ng habag, tanggapin mo ang iyong lingkod na si Francisco sa kasiyahang kanyang inasam. Pinuputungan niya ng kayamanan ng langit ang kanyang kahirapan. Masdan mo ito ngayon sa liwanag na matiyagang sinubukan nitong ipakita sa ating mga ulap. Naway dalhin siya ng mga anghel sa paraiso kung saan tatanggapin siya ng mga banal ng bukas ang mga bisig at sasabihin ng mahal na birhen sa kanyang espiritu, mabuti ang ginawa mo, anak ng kapayapaan. At manalangin tayo hindi lamang para sa kanyang kaluluwa kundi para sa ating sarili upang tayo ay maging karapat-dapat sa halimbawang iniwan niya sa atin. Naway lumakad din tayo kasama ng mga nakalimutan. Magsalita din tayo ng totoo sa pag-ibig. Naway ipahayag din natin ang buhay ni Kristo ng higit pa sa mga salita. Sa kanyang alaala, naway ang ating mga pagkakahati ay mapalitan ng dialogo, ang ating takot sa katapangan at ang ating kawalang interes sa pagkilos. Ito ay hindi lamang isang sandali ng katahimikan. Ito ay isang sandali ng pasasalamat, patutuo at misyon. Magsindi ng kandila sa bahay, magsama-sama sa iba para alalahanin. Magdasal ng rosaryo sa kanyang karangalan. Bigyang pansin ang mahal na birhen at ialay siya para sa natitirang bahagi ng iyong kaluluwa. At higit sa lahat, mabuhay nawa ang kanyang hinulaang. Naway ang kanyang kamatayan ay hindi maging katapusan ng isang kabanata, ngunit ang paggising ng isang tawag, malinaw, apurahan at puno ng liwanag. Bigyan mo siya, Panginoon, ng walang hanggang kapahingahan at paningningin mo siya ng walang hanggang liwanag. Naway manatili sa kapayapaan ang kanyang kaluluwa at ang mga kaluluwa ng lahat ng mapagmataas na yumao sa awa ng Diyos. Amen. Kung ang pagpupugay na ito sa buhay at pamana ni Pope Francis ay nakaantig sa iyong puso, inaanyayahan ka naming ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Marahil ay mayroon kang alaala, panalangin o salita ng pasasalamat para sa taong nagpaalala sa atin na ang awa ay ang tawag ng Ebanghelyo. Ang iyong boses ay binibilang. Kung nakahanap ka ng kaaliwan o inspirasyon sa pagmumuni-muni na ito, isaalang-alang na ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng salita ng pag-asa ngayon. At kung gusto mong sumali sa amin habang patuloy naming ginalugad ang mga kwento ng pananampalataya, pagpapagaling at pagpapanibago, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa channel na ito. Sama-sama nating buhayin ang diwa ng pakikiramay, kababaang loob at katapangan na kahangahangang ipinakita ni Francis. Naway sumainyo lagi ang kapayapaan.